sa The Hague, Netherlands. Biglang itong wanted na si dating presidential spokesperson Harry Roque lumantad at parang gusto niya din na maging part ng magiging abogado ng dating Pangulo. Ano po yun? Pwede po ba siyang arestuhin doon? The mere fact na merong pending arrest warrant dito sa atin? Hindi siya pwedeng arestuhin doon dahil sa wala naman tayong police doon doon sa Netherlands. That is ang ating kapangyarihan bilang mag-enforce ng warrant of arrest ay dito lamang sa loob ng ating bansa. So kaya malakas ang loob po ni Roque na lumantad doon, sir, dahil hindi naman siya pwedeng galawin. Alam niya na hindi siya pwedeng i-serve ng warrant doon. Pero sir, ito nangyari, no, dahil ito namang pag-aresto kay Digong, yung ifinal sa kanya na crimes against humanity, nangyari ito panahon pa na siya ang Pangulo. So kumbaga, umabot lang sa kasalukuyang liderato at ngayon lang po na i-release yung warrant of arrest laban sa kanya. So wala namang, hindi pwedeng akusahan ng administrasyon na yon na sila yung nasa likod nitong kaso na ito. Well, pwede mo akusahan yan. Kasama na yan sa banatan sa politika. Ngunit maliwanag naman na unang-una ito po'y sinasabi ng Malacanang, ito po'y binibigyan lang namin ng respeto ang proseso ng Interpol kung saan tayo miyembro at hiningi ng ICC sa Interpol na iserve ang warrant at tayo naman bilang Pangulo, tayo po'y pinapayagan natin ang Interpol to do their job kasi mayroon din tayo mga nakaraan at darating na mga paghingi ng tulong sa Interpol at mayroong saligang batas din ng Interpol na kung saan tayo po ay sumang-ayon. Kaya yan po ay obligasyon natin sa international law na magpagbigyan na tumulong sa Interpol. Kaya po yan po ang sitwasyon. So sir, katanggap-tanggap yung paliwanag po yun ng Malacanang? Alin? Yung pong paliwanag na yun ng Malacanang na may obligasyon na igalang yung trabaho ng Interpol na iserve yung warrant of arrest. Kasi ang sabi ni Bato, parang betrayal yung ginawa dahil nangako daw ang Pangulong Marcos sa kanila na hindi makikipag-cooperate sa ICC